Ayan, so ano tawag dito, mag-send na lang ako ng ano tawag dito, ng separate ayan, ng separate video sa inyo para mas maintindihan ninyo kasi dun sa isang video nagtatanga ako. Hindi ko na pinanood, eh. Ayan, so una muna niyong i-make sure kapag na-receive niyo yung file, you have to make sure na kailangan naka-macro. Pagka sinave niyo siya, save a copy, and then yung format na kailangan niyong gamitin is si macro, which is ito yon si Excel macro enabled. Kasi kung hindi, hindi magagamit yung feature na 'to. Ayan. So, for example, may error pa rin, you have to make sure that under Options tab, under Trust Center Settings, kailangan under Macro Settings saka-enable siya, huwag niyo i-di-disable kasi hindi talaga siya magagamit. Ayan, so yun lang din kapag hindi lang magamit yung mga feature, okey? So, ano naman 'to, record. Ayan, so explain ko na lang kada tab kung paano siya gamitin, okey? So, sa first tab, we have the item format generator. So, paano siya? Ginagamit siya kapag nagke-create tayo ng new items, especially 'di ba mapapansin niyo lahat ng mga items from the PDF or from the invoice, na pina-process natin naka-caps lock. So, ang purpose lang niya is para lang mag-auto, tawag dito, sentence case. So, kapag hinihit niyo enter 'yun, o-auto 'yun. Yon. So, para at least copy paste na lang din tayo, mas mabilis na lang din tayo, ayan. And then 'pag click niyo reset form, okay na 'yan para at least 'yan. 'Yan ang pinaka-purpose ni item format generator. Kasi 'di ba sa database natin para mas okay din tignan yung database, mas malinis 'yun, mas professional din. Though hindi naman talaga nire-record tayo pero mas okay na rin i-sentence case natin yung mga items. 'Yan, 'yun yung pinaka-first tab. Now under the second tab, which is the raw tab is ano naman 'to, manual tracker pa rin talaga tayo under the ROTAB. So, ito yung magiging source ng data natin. So, ito, since 'di ba si Olivier ni-require nga tayo or in-encourage tayong lahat na parang if ever naman na mag-send tayo sa EOD report natin via Google Form, specify na lang natin yung breakdown ng total counts per status ng invoice, tama? So eto, medyo nung last week kasi medyo dun ako na-struggle din or na-struggle nga talaga ng pagre-record na. So kaya ito rin pinaka-idea kung bakit nag-create din ng macro na para mas mabilis na lang din yung pag-EOD. Okay, so ano ba yung kailangan lang nating fill upan dito? Eto, yung una is yung shift date. Under the shift date, you have to make sure na kailangang ang gagamitin niyo is month, date, and year. Okay, so naka-format 'yan. Kapag hindi month, date, and year 'yan, may error 'yan, hindi maka-capture yung data ninyo or may prompt 'yan. Ngayon, under the venue name, ito yung client. So you have to make sure na mafi-fill upan niyo 'to, required field 'to, si client. And yung last, data na kailangan yung i-input dito is si invoice number. And si invoice number, ika-categorize niyo lang siya paano niyo siya na-complete. Okay, so and nandito lahat ng statuses ni invoice. So mapapansin ninyo sa isang line item, pwedeng maglagay ng more than one invoice, depende sa status. So pwedeng kung halimbawa under this venue, lahat naman na encounter niyo yung invoice number, and then lahat na encounter niyo, pwede yon, mare-reach siya. Pero kapag halimbawang converted then converted invoices, per line item na yon, okay. And then under the last column which is the I, si Wheezy link, ito yung link na nilalagay natin sa POD file. So nilagay ko na rin siya. So ito fi-fill upan lang natin or record lang tayo mag-fill up ng I column only if we, provide the invoice number under E. So required natin 'to kapag may E tayo send to POD, ilalagay na lang din natin 'tong si Wizlink kasi para hindi na rin tayo, manual din na paisa-isang naglalagay dun sa POD file. Bultuhan na lang din tayo maglagay by the end of the day. Ayan, so halimbawa tapos na tayo sa shift today 'no, okey na tayo, nalagyan na natin lahat ng na-handle natin today, proceed na tayo sa send to POD. Sa send to POD, lalagay niyo lang yung shift date, for example, 10/27, okay. So, 10/27, i-click niyo lang 'to and then magge-generate na yung need niyong data. Ang i-e-edit niyo lang dito yung name ninyo and then paste niyo na lang din dun directly na. So, kino-copy ko naman yung format na din, eh. And then, kung mapapansin niyo under row tab, tatlo lang din naman talaga yung invoice under sent POD para hindi na kayo manual, isahang paste na lang. And then refresh, pagka-refresh, okay para magamit niyo na 'tong tab for your for your next shift. And then under EOD message naman, ito na yung pinaka-ano talaga highlight ng macro na 'to. For example is, my shift is 10/24, let's say 'no, ito na yung
magche-checkout na tayo kay Slack. Ayan. So, for example, 10:24 tapos na ako, sample data lang 'to, Checkout, copy paste ko na lang 'to and then ito na yung ano ko, pang EOD ko sa Slack, okey na 'yan. Hindi ko na kailangang i-manual pa yung lahat ng na-handle ko. Now, under the EOD, ito yung nire-record tayo ni Oliver, puwede na natin siyang i-paste do'n sa Google Form, nape-paste naman 'yan para makita na ni Oliver ng ano, hindi na niya mako-question bakit ito mataas yung sa end ko or sa kanya ang baba, 'di ba, yung 'pag nagpu-pull sila sa every month end, okey? Ngayon, for example, another example lang, 10/27, let's say, 10/27. So, ito yung nagawa ko nung 10/27 daw, sample data lang 'to, nilagay ko na lang mga date. And then 'yan, total handled invoice daw nung day na yon is 800 para mapakita ko lang din yung sa, pinakababang table. Yan yung converted. Ngayon sa pinaka-third table natin, month to date totals, meaning to say ito yung running ninyo for the month. So para at least may idea na kayo if eligible ba kayo somehow for the bonus in terms of the quantity kasi 'di ba we also consider somehow yung quality. Pero ito yung month to date. So I also considered yung send for client approval kasi part rin naman talaga siya, parang converted. Ang hindi nga lang natin nagawa in our end is yung conversion process, which is pero converted pa rin siya. 'Di ba? Kasi may mga specific clients na nire-review talaga ni client, hindi tayo allowed to convert their invoices. And then under this table, you will see the result then or the data kung quota na ba kayo or hindi pa. So nagfi-flip into yes siya, green value. Kung hindi pa, naka-no lang 'yan. Running 'to, halimbawa naka 10/24 yung kanina 'no, na generate ko. Once you click the hit button and then okay, mapapansin nyo is same data pa rin kasi nga ang nire-read nito yung running for that specific month regardless of the shift that you entered under this shift date. Kahit dalawa lang yung ni-read niya, 8:35 or 8:41, dito pa rin siya. Ayun. So yun lang yung pinaka feature na 'tong with invoice tracker. Ayun lang. So kung may questions kayo or hindi mapagana, let me know na lang so I can also assist you. Yun lang. Thank you.